Aryo ng Luntian, sa kabundukang tinatawag ng matatanda na bungtod ng mga diwata, namumuhay si Mang Elias, isang simpleng magsasaka na isa ring albularyo. Kilala siya sa kabayanan bilang mapagkumbaba, tahimik at may kakaibang kakayahan sa paggagamot gamit ang mga halamang gamot. Ngunit hindi alam ng marami, taglay rin niya ang mahina ngunit likas na pakiramdam sa mga nilalang na hindi basta-basta nakikita ng ordinaryong mata. Isang dapit hapon ng tag-ulan, habang papauwi si Mang Elias galing sa pag-aani ng kamote sa itaas ng burol, isang mapanglaw na iyak ang pumunit sa katahimikan ng kagubatan. Napalingon siya. Hindi ito iyak ng pusang ligaw, hindi rin iyak ng ibon. Malamig sa batok. Tumindig ang balahibo niya. Bata, bulong niya sa sarili. May sanggol sa gubat? Bitbit ang kanyang itak at bayong ng gulay. Nilandas niya ang makipot na daan papaloob sa makapal na kagubatan. Habang papalapit siya sa pinanggagalingan ng iyak, unti-unting lumalakas ang hangin at may di maipaliwanag na presensyang bumabalot sa paligid. Hanggang sa narating niya ang isang malaking punong balete, ang puno ng mga alamat sa kanilang lugar. Sa paanan nito, may banig na gawa sa dahon ng saging at doon, isang sanggol na tila bagong panganak. Maputi ang balat ngunit may itim na buntot at ang mga paa ay kabayo. Ngunit ang mukha ay tao at may matang kulay ambar na kumikislap kahit sa dilim. Napatras si Mang Elias, tikbalang. Ngunit sa kabila ng kanyang takot, naramdaman niyang may koneksyon siya sa nilalang na ito. Isang mahina at paos na tinig ang pumaloob sa kanyang isipan. Alagaan mo siya, Elias. Napalingon siya sa paligid. Walang ibang tao. Ngunit malinaw ang tinig at tila nagmumula sa hangin o sa mismong puso niya. Lumuhod siya, tinitigan ang sanggol. Hindi ito umiiyak sa harapan niya, bagkus ngumiti pa ito at inabot ang isang daliri niya gamit ang malamig nitong kamay. Tikboy. Ani Mang Elias. Yan ang itatawag ko sa'yo. Inilibas niya ang isang lumang kumot mula sa kanyang bayong at binalot ang sanggol. Alam niyang delikado ito. Kapag nalaman ng mga tao sa baryo na may alaga siyang nilalang mula sa daigdig ng engkanto, baka masunog ang kanyang bahay o maparatangan siyang mambabarang. Tahimik siyang bumalik sa kanyang kubo at doon nagsimula ang lihim na ugnayan ng isang albularyo at isang nilalang ng gubat. Sa pagdaan ng mga taon, pinalaki niya si Tikboy na parang tunay na anak. Mabilis itong lumaki, matalino at may kakaibang karisma. Ngunit higit sa lahat, taglay nito ang likas na kakayahang makakita ng masama, ng itim na kulam, ng masamang espiritu at ng mambabarang. At habang ang katahimikan ng baryo ay unti-unting binubulabog ng mga hindi maipaliwanag na pagkakasakit, pagkamatay ng mga hayop, at bigla ang pagkabaliw ng ilang taga-baryo, unti-unting naglalapit ang kapalaran ni Mang Elias at ng kanyang ampon sa mas malalim na laban. At sa likod ng mga pangyayaring iyon, may isang taong nagmamasid. Ang hasyenderong si Don Renato, ang makapangyarihang may-ari ng lupaing tinatamnan ni Mang Elias. Sa anino niya may isa pang nilalang, ang tagasunod niyang mambabarang. Lumipas ang 7 taon mula nang matagpuan ni Mang Elias si Tikboy sa ilalim ng balete. Sa paningin ng mga taga-baryo, si Tikboy ay pamangkin daw ni Elias mula sa malayong probinsya. Matangkad sa kanyang edad, payat ngunit matipuno ang katawan at may mga matang tila laging nangungusap. Malalim din ang boses nito para sa isang bata, ngunit marunong makisama at marunong gumalang. Sa loob ng kubo, tinuturuan siya ni Elias ng mga halamang gamot, kung alin ang pampababa ng lagnat, panlaban sa kabag, o panlaglag ng sumpa. Pero sa mga gabi ng kabilugan ng buwan, natututo si Tikboy ng higit pa. Sa ilalim ng liwanag ng gasera, binubuksan ni Elias ang mga sinaunang aklat na isinulat sa lumang sulat baybayin
mga lihim ng hilot, bulong at pananggalang sa barang. "Tikboy," ani Mang Elias, habang nilalagyan ng langis ang isang itim na bato. "Hindi lahat ng sakit ay galing sa katawan. May sakit na galing sa galit, may sakit na galing sa inggit, at merong sakit na ginuguhit sa hangin ng mga mambabarang." Tahimik lang si Tikboy, nakatitig sa kumukutitap na bato. "Paano ko malalaman kung may mambabarang, ama?" "Amuyin mo ang paligid. May amoy siyang mabaho na parang nasusunog na buhok at bulok na karne. At ang hayop nila, kadalasan gagamba, uwak o daga." Napatango ang bata. Sa murang edad, nakikita na niya ang mga bagay na hindi abot ng mata ng tao. Mga anino sa dingding, mga matang sumisilip sa ilalim ng kama, o mga liwanag na lumulutang sa hangin tuwing hating gabi. Isang gabi, habang natutulog si Tikboy, bigla siyang nagising sa mahinang iyak ng manok. Hindi iyak ng nagugutom o giniginaw, kundi iyak ng takot. Dahan-dahan siyang lumabas ng kubo, hawak ang maliit na anting-anting na bigay sa kanya ni Mang Elias mula sa ugat ng niyog na may 7 mata. Sa likod ng kulungan ng manok, nakita niya ang isang nilalang na gumagapang. Makinis ang balat nito ngunit walang mata at ang dilay mahaba't itim. Isang sigbin, alagad ng mambabarang. "Tikboy," tawag ni Elias. Lumabas na rin. Dala ang kanyang pangontra, isang tangkay na kawayan na may nakasulat na orasyon. Umungol ang sigbin at mabilis na nawala sa anino ng gabi. Sa lupa, naiwan ang bakas ng mga paa nitong pabaliktad. Kinabukasan, may masamang balita sa baryo. 4 na baboy ni Aling Rita ang namatay ng sabay-sabay. Nanigas daw at nagdugo ang ilong. Tapos si Mang Pepe, bigla na lang bumagsak kahapon, nangingisay. Walang lagnat, walang sakit, pero parang hinigop ang lakas niya. Tahimik lang si Mang Elias habang nakikinig sa mga tsismis sa tindahan. Ngunit sa kanyang loob, alam na niyang may malakas na mambabarang sa paligid. At ang kanyang hinala ay iisa, ang hasyenderong si Don Renato. Hindi lingid sa kanya na marami sa baryo ang kinamumuhian ng hasyendero. Sakim, tuso at mapagmataas. Lahat ng lupang sinasaka, pinasusuko. Lahat ng hindi sumusunod, bigla na lang nagkakasakit o nawawalan ng kabuhayan. Pero ang hindi alam ng marami, si Don Renato ay hindi pangkaraniwan. May tagasunod siyang mambabarang na nagngangalang Isko Dungaw. Dating albularyong itinakwil ng mga espirito dahil sa paggamit ng kaalaman para sa kasamaan. Minsan na ring nakaengkwentro ni Elias si Isko, maraming taon na ang nakararaan at halos ikapahamak na niya ito. Nagbabalik ang kadiliman, bulong ni Mang Elias kay Tikboy, at hindi ko na kayang harapin ito mag-isa. Tumingin si Tikboy sa kanya. "Ano po ang kailangan nating gawin, ama?" Hinawakan ni Elias ang balikat ng bata. "Panahon na para gamitin mo ang lakas mo, anak. Hindi mo lang ako tinulungan sa bahay. Isa kang sugo mula sa gubat. At ngayon, tayo ang magiging tagapagtanggol ng baryo." Sa madilim na silong ng hasyenda, habang pinakakain ni Isko Dungaw ng dugo ang kanyang mga alagad na insekto, naramdaman niyang may puwersang papalapit. Isang puwersang hindi niya pa nasasalubong. Isang kakaibang enerhiya na malamig ngunit mapanganib. Napangisi siya, nilingon si Don Renato. "May gumagambala sa hangin doon, pero huwag kayong mag-alala. Haharapin ko siya at dudurugin ang sino mang aapak sa kapangyarihan ninyo." Kinabukasan, habang abala ang mga tao sa kanilang bukid, pinatawag ni Mang Elias si Tikboy sa paanan ng bundok, sa isang maliit na kuweba na tago sa mata ng tao. Doon nakatago ang isa sa mga pinakamatandang anting-anting na minana pa niya sa kanyang lolo. Ang bituing itim, isang bato mula sa nahulog na tala na sinasabing nagbibigay lakas sa mga tagapangalaga ng kalikasan at alagad ng kabutihan. "Tikboy," wika ni Elias habang iniaabot ang batong itim na tila may liwanag sa loob. "Oras na para tanggapin mo ang misyon mo.
Hindi na ito tungkol sa akin o sa iyo. Tungkol ito sa lahat ng inosente sa baryo. Hinawakan ni Tikboy ang bato. Sa pagdampi pa lang nito sa kanyang palad, bigla siyang nalagutan ng hininga. Sumabog sa kanyang diwa ang liwanag, apoy, mga anino ng tikbalang at bulong ng mga diwata. Para bang bumalik siya sa sinapupunan ng kalikasan at muli siyang isinilang. Nang idilat niya ang kanyang mga mata, may bago na siyang pakiramdam. Mas matalas ang pandinig niya, nakakarinig siya ng tibok ng puso ng isang bubuyog. Mas malinaw ang paningin niya. Nakikita niya ang mga nilalang sa paligid na hindi nakikita ng iba. Mga duwendeng naglalakad sa gilid ng ilog, isang engkanto na nagtatago sa puno ng santol at mga espiritong naglalagalag sa hangin. Handa ka na, sabi ni Elias. Ngunit kailangan mo ng pagsubok. Manggagamot ka ng unang biktima. Sinamahan siya ng matanda sa bahay ni Mang Pepe. Ang matandang biglang nanghina at halos hindi na makakain. Pagpasok nila, bumungad sa kanila ang malamig na hangin. Malinis ang bahay pero amoy ito ng bulok na tela. Si Mang Pepe ay nakahiga sa banig. Nanlalabo ang mata at hindi makapagsalita. May mga marka ng kagat sa kanyang binti. Parang sinipsip ng insekto, ngunit may hugis ng simbolo. Tikboy, ani Elias, ito'y hindi normal na sakit. Isa itong paghawak, kinulong ng barang ang kanyang kaluluwa. Lumapit si Tikboy. Pinikit niya ang kanyang mga mata, saka inilapit ang palad sa noo ni Mang Pepe. Naramdaman niya ang lamig, ang pagkakakulong ng isang sigaw sa loob ng katawang walang malay. Bigla niyang nakita sa kanyang isipan ang loob ng katawan ng matanda. Madilim at may gumagapang na maitim na nilalang, isang insekto na may mukhang tao. Bigla siyang dumilat. Hindi ko ito kayang tanggalin ng basta-basta. Gamitin mo ang bituing itim, sabayan mo ng bulong, ani Elias. Muling pinikit ni Tikboy ang kanyang mga mata. Inilapat niya ang batong itim sa dibdib ni Mang Pepe. Saka siya nagsalita. Sa ngalan ng liwanag ng gubat, sa lakas ng katauhan ng lupa, itaboy ka, umalis ka sa katawan ng inosente. Umalingaw-ngaw ang hangin. Biglang nagliyab ang batong itim. Umingit si Mang Pepe. At mula sa kanyang bibig ay lumabas ang isang itim na kulisap na singlaki ng uod. Lumipad ito papunta sa pader. Pero tinamaan ito ng liwanag mula sa bato at natusta sa hangin. Biglang napaubo si Mang Pepe. Dumilat siya, pawis na pawis. Anong nangyari, Elias? Tanong nito nang hihina. Ligtas ka na, sagot ni Elias. Dahil sa batang to. Hindi makapaniwala si Mang Pepe, ni hindi niya alam kung sino ang bata. Pero lumuhod siya sa harap ni Tikboy at yumuko. Salamat, hiho. Ipinagkaloob ka ng langit sa amin. Sa labas ng bahay, lihim na nakamasid si Isko Dungaw, nakasuot ng itim at may pulang bandana sa leeg. Hawak niya ang isang itim na kulangot na baboy ramo sa kanyang palad, nanlilisik ang mga mata. Batang tikbalang. Bulong niya. Hindi kita palalagpasin. Ang lakas mo, hindi dapat mapunta sa mga mortal. Nang gabing yon, habang natutulog si Tikboy, nanaginip siya. Sa kanyang panaginip, nasa gitna siya ng gubat. Sa paligid ay mga tikbalang, nakayuko, at ang isa sa kanila ay tila hari. May koronang yari sa sungay ng usa at may tangang sibat na may hiyas. Ikaw ang pag-asa naming na itinago sa mundo ng tao, wika ng hari. Ang iyong kapalaran ay hindi lang bilang manggagamot, kundi bilang tagapagtanggol ng balanse sa pagitan ng mundo ng tao at mundo ng mga nilalang. Nagising si Tikboy na tumutulo ang pawis. At mula sa bintana ng kanilang kubo, naroon si Mang Elias, tahimik na pinagmamasda ng langit. Tila naramdaman din ng matanda ang simula ng isang mas matinding digmaan.
Kinabukasan, matapos ang tagumpay ni Tikboy sa unang paggagamot, kumalat ang balita sa buong sitio Anuling na may isang batang himala sa ilalim ng pangangalaga ni Mang Elias. Ngunit hindi alam ng marami na ang batang iyon ay isang tikbalang, isang nilalang na mahigpit na tinatago ng matanda sa loob ng maraming taon. Habang abala si Tikboy sa paghuhugas ng mga dahon at ugat sa tabi ng ilog para sa mga bagong gamot, napansin niyang may kakaibang amoy sa hangin. Tila nasusunog na buhok, sinamahan ng halimuyak ng ilang-ilang. Bigla siyang kinilabutan. "Mang Elias," tawag niya. "May naamoy akong kakaiba. Parang may nangyayaring hindi tama." Lumabas ang matanda mula sa kanyang maliit na kubo. Tumingala ito sa langit na unti-unting dumidilim kahit tanghaling tapat. "Hindi maganda yan, Tikboy. Galing yan sa Hilaga, mula sa Hacienda Monteverde." Ang Hacienda Monteverde ay pagmamay-ari ni Don Marcelo Monteverde, ang pinakamayaman sa buong lalawigan. Kilala sa kanyang pagkasakim at pagiging mapang-abuso sa mga manggagawa. Ngunit ang hindi alam ng marami, si Don Marcelo ay may tagasunod na mambabarang. Si Aling Sendra, isang matandang babae na pinaniniwala ang may kakayahang magpamana ng kamalasan at karamdaman sa pamamagitan lamang ng bulong at kulam. "Mang Elias," usisa ni Tikboy, "ano ang ugnayan mo sa may-ari ng hasyenda?" Huminga ng malalim ang matanda. "Matagal na kaming magkalaban. Ang ama ni Don Marcelo ang nagpapatay sa kapatid kong si Oreo, isang manggagamot din. Ginamit nila si Aling Sendra para iligpit siya. Dahil sa takot ng mga tao sa kanilang kapangyarihan, walang lumaban. Hanggang ngayon, si Sendra pa rin ang alalay ng bagong Don. At ngayon, tila may binabalak na naman sila." Noong hapon ding iyon, dumating ang isang batang babae sa kubo nila Elias. May pasa sa mukha, namamaga ang mata, at walang suot kundi sirang duster. Humihikbi ito habang yakap-yakap ang sariling katawan. "Anong nangyari sa iyo, iha?" tanong ni Elias habang inaalalayan ito. "Si tatay po." Nanginginig ang boses ng bata. "Pinagtrabaho kami ni Don Marcelo kahit may lagnat si tatay. Pinilit pa siyang magbunot ng damo sa ilalim ng araw. Pag-uwi po namin, nagsusuka na siya ng dugo. Ngayon, hindi na siya gumigising." Tumayo agad si Tikboy. "Dalhin niyo po kami sa kanya." Sa barong-barong malapit sa tubuhan, nadatnan nila ang ama ng bata. Walang malay, naninilaw ang balat, at may mga sugat na tila hindi likas ang pagkakabuo. Parang may gumapang sa kanyang laman loob at pinunit ito mula sa loob. "Isa itong lasong barang," sambit ni Elias. Ginamit nila ang lakas ng kamandag ng paniki at ipinasok sa kanyang dugo. "Pwede ko po ba siyang gamutin?" tanong ni Tikboy. "Tikboy, ito na ang unang hamon sa loob ng hasyenda. Kung gagamutin mo siya, babangga ka na sa kapangyarihan ng hatsendero at ng mambabarang." Ngunit tumingin lang si Tikboy sa kanya, matatag. "Kung hindi natin siya tutulungan, sino pa?" Humugot si Elias ng matandang bote mula sa kanyang sako. Ito'y langis ng alugbati na dinilig ng hamog sa gabi ng kabilugan ng buwan. Ihalo mo sa ihi ng puting kambing, tapos ay ihaplos sa tiyan. Ginawa yon ni Tikboy. Habang ginagamot ang ama ng bata, sinimulan niyang maramdaman ang espiritu ng barang sa paligid. Parang may mga mata sa kadiliman na kamasid sa bawat galaw niya. Napatingin siya sa bintana at sa di kalayuan ay naroon si Aling Sendra, nakasakay sa pilay na kalabaw, hawak ang isang kulubot na manika na may pako sa ulo. "Mag-ingat ka, batang tikbalang," bulong ni Aling Sendra mula sa dilim. "Hindi mo alam kung sino ang pinapasukan mo." Ngunit hindi natinag si Tikboy. Nilabanan niya ang mga bulong. Binigyan niya ng lunas ang ama ng bata gamit langis, dahon ng bayabas at lakas ng kanyang lahi.
Nang bumukas ang mata ng lalaki at huminga itong muli, nagsigawan sa tuwa ang mga kapitbahay. Ngunit kasabay ng tuwa ay ang anino ng panganib. Sapagkat sa mga susunod na araw, hindi na lang si Tikboy ang may hinahabol, kundi si Mang Elias na rin. Dahil sa paggaling ng ama ng bata, napahiya si Aling Sendra at ito'y simula pa lang ng mga paghihiganti. Mula nang gumaling ang ama ng batang dinala sa kubo, dumami ang mga taong lumalapit kina Mang Elias at Tikboy. May ilang may bukol na hindi gumagaling, may iba namang nilalagnat ng maraming araw na hindi matukoy ang dahilan ng karamdaman. Sa tulong ng mga halamang gamot, dasal, at ang mahiwagang lakas ni Tikboy bilang nilalang na kalahating tikbalang, gumaling ang marami sa kanila. Ngunit hindi natuwa ang nasa Hacienda Monteverde. Isang gabi, habang mahimbing ang tulog ng mag-albularyo, biglang bumalot ang kakaibang lamig sa paligid. Umalon ng hangin sa mga kawayan at parang may umuungol sa mga dahon. Dumilat si Tikboy, kinabahan. Tumindig siya, hinawi ang banig at lumabas ng kubo. Sa liwanag ng buwan, may nakita siyang 5 nilalang. Mga aninong walang mukha, payat, mahahaba ang braso at paa at kumikilos na parang pugak. Bawat galaw nila'y walang tunog, ngunit dama ni Tikboy ang masamang enerhiya sa kanilang paligid. May dala silang mga palaspas na kulay itim at parang may nakapulupot na ahas. "Mang Elias!" sigaw ni Tikboy. "May mga anino sa palibot!" Agad lumabas ang matanda. Bitbit ang kanyang itak na may ukit ng mga sinaunang letra. Mga bantay barang ito, mga nilalang na isinugo ni Aling Sendra para tikisin tayo. Hindi sila nabubuhay sa liwanag. Kumuha si Mang Elias ng garapon ng langis na hinaluan ng durog na dahon ng tanglad at balat ng punong kamatiris. Inapuyan niya ito at agad nagliyab sa gitna ng lupa. Nang lumapit ang isa sa mga anino, napaurong ito at saka gumapang pabalik sa dilim, napapaso ng apoy. Ngunit biglang sumulpot ang mas malakas na presensya. Mula sa likod ng mga kawayan, dahan-dahang lumitaw si Aling Sendra. Sa suot niyang itim na saya, may nakakabit na mga tuyong buto ng daga at uwak. Hawak niya ang isang baston na kahugis ng sungay ng kalabaw. "Hindi pa kayo tapos, Mang Elias," wika ng matanda. "Hindi pa tapos ang mga kasalanan niyong dalawa, lalo na ang batang yan," sabay turo kay Tikboy. "Nilalang ka ng kagubatan at hindi ka dapat namumuhay kasama ng tao." "Tikboy ay hindi lang basta nilalang," sagot ni Elias. "Siya ay may pusong mas malinis kaysa sa marami sa atin at hindi mo siya maaabala." Napatawa si Aling Sendra. "Kung ganon, tingnan natin kung hanggang saan ang kaya niyong gawin." Itinuro niya ang kanyang baston sa lupa. Biglang lumubog ang lupa sa paligid ng kubo at nagsulputan ng mga insekto. Mga gagambang sinlaki ng palad, may itim na usok na lumalabas sa bibig. Lumundag ang mga ito papunta sa bintana at bubong. "Magsindi ng alikabok ng saging," sigaw ni Elias. Agad tumalima si Tikboy. Hinugot niya ang pulbos ng tuyong dahon ng saging na galing sa bundok, isinaboy ito sa paligid ng kubo at nagliyab iyon ng bughaw na apoy. Ang mga gagamba ay nasunog at nagsisigawan ang mga anino sa paligid. Hindi umubra ang unang pagsalakay. "Hindi pa ito tapos, Elias," sigaw ni Sendra bago siya tuluyang nawala sa dilim, kasabay ng paglipad ng isang malaking paniki. Tahimik ang sumunod na gabi, ngunit alam nilang bumibilang lang ng araw ang kaaway. Pagbalik nila sa loob ng kubo, tumingin si Tikboy kay Elias. "Mang Elias, handa po akong lumaban. Hindi na ako natatakot para sa mga tao, para sa iyo." Napangiti ang matanda. "Tikboy, simula pa lang ito. Ngayon ay kailangan na kitang turuan ng mga bagay na higit pa sa panggagamot. Ang tunay na laban ay nasa loob ng hasyenda at doon natin kailangang harapin ang pinagmulan ng lahat ng kasamaan sa lupang ito." Kinabukasan, hindi pa man sumisikat ang araw,
Nagising na si Tikboy sa pagbagtok ni Mang Elias sa kanyang balikat. "Tikboy," mahinang wika ng matanda. "Panahon na para matutunan mo ang mga sinaunang aral ng mga albularyo." Tahimik lang si Tikboy, ngunit dama niya ang bigat ng ibig sabihin ni Mang Elias. Lumabas sila ng kubo at nagtungo sa isang lihim na bukirin sa gitna ng masukal na kagubatan. Isang lugar na ayon kay Elias ay pinagpala ng mga diwata at espiritu ng kalikasan. Doon tumutubo ang mga halaman at halamang gamot na hindi basta-basta nabubuhay sa karaniwang lupa. May gitnang bato roon, hugis puso at kulay abo. Sa paligid nito ay may 7 puno ng kalumpang, isang uri ng punong sinasamba ng mga katutubo noon bilang tagapag-ingat ng lihim na kalikasan. "Tikboy," simula ni Elias, "ang pagiging albularyo ay hindi lang tungkol sa dahon, langis at dasal. Ito ay pakikipag-ugnayan sa kalikasan, sa espiritu ng kagubatan, sa mga ninuno at sa sariling loob." Inilabas ni Elias ang isang maliit na kahon, yari sa itim na kahoy na may mga ukit ng mga sinaunang baybayin. Binuksan niya ito at lumantad ang 3 bagay. Isang puting bato, isang tuyong bulaklak na kulay asul, at isang piraso ng sinulid na kulay pula na may balot na buhok. Ito ang 3 sagradong gamit ng mga unang albularyo, paliwanag ni Elias. Ang bato ay para sa pagbasa ng kalagayan ng kaluluwa. Ang bulaklak ay tagapaglinis ng enerhiya ng paligid, at ang sinulid ay pangtali sa masamang diwa. Itinuro niya kay Tikboy kung paano gamitin ang mga ito. Ipinikit ni Tikboy ang mga mata. Inutusan siyang huminga ng malalim habang hawak ang bato. Saka nagdasal gamit ang sinaunang wikang itinuro ng matanda. "Hinayo, amang, gabay ng kabundukan, ilaw ng kagalingan, pumasok po sa aking diwa." Habang inuusal ni Tikboy ang mga dasal, biglang namula ang bato sa kanyang palad. Kumislot ito at naglabas ng sinag. Nanlaki ang mata ni Elias. Hindi lahat ng albularyo ay pinapaboran ng batong iyan agad. "Ikaw, Tikboy, may dugo ka ng mga tagapangalaga ng kalikasan." Nagpatuloy ang pagsasanay buong maghapon. Itinuro rin kay Tikboy ang mga awit pananggalang, orasyon laban sa barang at kulam, at ang paglikha ng anting-anting gamit ang balat ng punong tagbak at tamaraw na buto. Kinagabihan, habang nagpapahinga sa ilalim ng punong kalumpang, nilapitan ni Tikboy si Elias. "Mang Elias, bakit po kaya ako pinili ng batong iyon?" Tumitig ang matanda sa langit na puno ng bituin. "Dahil hindi ka ordinaryong nilalang, Tikboy. Ikaw ay anak ng kagubatan at pinalaki ng puso ng tao. Sa'yo nagtagpo ang 2 mundo, ng kababalaghan at kabutihan." Tahimik si Tikboy. Ngunit sa di kalayuan, sa likod ng makakapal na puno ng gubat, may matang nagmamasid. Isa sa mga tauhan ni Aling Sendra ang nakatunghay, may hawak na ginutay-gutay na manika na may balahibong kabayo. Ngunit bago pa ito tuluyang makaalis, may malamig na tinig na sumambit sa kanyang likuran. Hindi mo dapat ginagambala ang sagradong lugar na ito. Nang lumingon siya, nakita niya ang isang matandang lalaki na puti ang damit, may mahabang balbas at may dalang baston na yari sa ugat ng punong balete. Sa likod niya, may mga matang nagliliwanag, mga espiritong bantay ng kalikasan. Sumigaw ang espiya ni Sendra, ngunit bago pa ito makatakbo, biglang nabalot ng itim na usok ang kanyang katawan at tuluyang nawala sa lupa. Doon lang nalaman ng mga espiritu ng gubat at si Elias na unti-unti nang gumagalaw ang kalaban. At kailangan nang maghanda si Tikboy. Makalipas ang ilang araw ng matinding pagsasanay, muling bumalik sina Mang Elias at Tikboy sa baryo. Tahimik ang paligid, tila may bumabalot na anino sa bawat tahanan. Sa palengke,
kakaunti ang nagtitinda. Ang mga mata ng mga tao'y puno ng takot at pag-aalala. May nangyaring masama, Mang Elias. Wika ni Tikboy habang iniikot ang paningin sa paligid. Lumapit ang isang matandang babae, si Aling Puring, na may dalang isang tela na tila may balot. Nanginginig ang kanyang tinig. Elias, tulungan mo ang apo kong si Andoy. Bigla na lang nang isay kagabi, sumuka ng itim at ayaw gumising. Hindi na nagsalita pa si Mang Elias. Tumingin siya kay Tikboy. Ikaw na ang gumawa, Tikboy. Panahon na. Nanlaki ang mata ng binata. Ako po? Baka wala nang oras para mag-alinlangan, ani Elias. Lahat ng aral ko, dalhin mo sa puso. Dinala nila si Tikboy sa bahay ni Aling Puring. Naroon ang batang si Andoy, nakahiga, maputla at nanginginig ang buong katawan. Ang labi niya ay kulay ube at may bahid ng itim na likido sa gilid. Sa loob ng bahay, mabigat ang hangin, tila may malagim na presensya. Dahan-dahang lumapit si Tikboy, bit-bit ang puting bato, tuyong bulaklak at pulang sinulid. Umusal siya ng orasyon at sa kanyang palad ay muling namula ang bato. Biglang napakapit si Aling Puring sa dibdib. May mambabarang nananalasa. Alam ko ang amoy ng laso nilang espiritu. Umikot si Tikboy sa paligid ng bata, ibinilad ang tuyong bulaklak sa ilawan sa kabinugahan ng hangin. Huminahon ka, Andoy. Ako'y alagad ng liwanag at kagalingan. Lumisan ka, masamang diwa. Tumindig ang buhok ng lahat nang biglang umangat ang katawan ni Andoy, parang hinihila ng isang hindi nakikitang puwersa. Muling sinigawan ni Tikboy ang hangin, saka tinali ng pulang sinulid ang kanang pulso ng bata. Biglang naputol ang ilaw. Nagdilim ang buong bahay. Sumingaw ang isang mabahong usok mula sa ilalim ng banig. Isang anyo ng itim na insekto, kasing laki ng palad, ang lumabas mula sa bibig ni Andoy. Isang barasaw, nilalang na isinumpa ng mga mambabarang upang manirahan sa loob ng katawan ng biktima. Hindi nagatubili si Tikboy. Itinapon niya ang basang bulaklak sa nilalang. Nang tamaan ito, nagsumiksik ang barasaw sa isang sulok, suminghap, at biglang sumabog sa hangin. Muli, bumalik ang liwanag. Huminga si Andoy. Bumukas ang kanyang mga mata. Lola? Tumulo ang luha ni Aling Puring at niyakap ang bata. Hindi makapaniwala ang mga taong naroroon. Lumapit ang mga kapitbahay, pawang manghang-mangha. Hindi ba't iyan ang alaga ni Elias na mukhang kabayo noong bata pa? Tanong ng isa. Tikboy na ang tawag sa kanya ngayon. Sagot ng isa. At mukhang isa na siyang albularyo. Habang papalabas sila ng bahay, may lalaking sumalubong kay Mang Elias, si Purok Chairman Basilio. Maputla ang mukha nito. Elias, may mga baka kaming nagkakasakit at namamatay. Ang mga manggagawa sa hasyenda ni Don Ernesto, isa-isa na ring nahihimatay. Sa tingin ko, may kinalaman dito si Aling Sendra, pero hindi kami makalapit sa kanya. May anino siyang bantay. Tumango si Elias. Simula na ito. Tikboy, maghanda ka. Papalapit na tayo sa sentro ng dilim. Napatingin si Tikboy sa langit. Sa dakong kanluran, ang ulap ay tila mas makapal at itim kaysa dati. Ramdam niya sa balat ang lamig ng paparating na panganib. Hindi pa man siya ganap na bihasa, kailangan na niyang tumindig bilang bagong tagapagtanggol ng baryo. Kinabukasan, muling nagtipon sa kubo ni Mang Elias ang mga taga-baryo. Bitbit nila ang mga hayop na tila sinumpa, mga bakang may umuusbong na itim na bukol sa likod, manok na hindi na nangingitlog, at kambing na bigla na lang natutumba at namamatay. Kasama rin ang ilang manggagawang nahimatay at hindi na muling nagising. Tunay ngang mambabarang ang kumikilos. Bulong ni Mang Elias habang iniinspeksyon ang mga sugat ng hayop.
At hindi ito pangkaraniwan. Malalim na itim na salamangka ito. Isa sa pinakamasasama. Isa sa mga pinanggalingan ng dugo ng lupa. Lumapit si Tikboy at marahan niyang sinuri ang isang bakang tila walang malay. Tinutok niya ang puting bato sa batok nito at dahan-dahang nagbago ang kulay ng bato, naging abo. May espiritong namamahay dito, wika niya. Isang uri ng aninong nagpapanggap bilang sakit. Kung hindi natin ito masusugpo, kakalat ito sa mga tao. Tumango si Mang Elias. Panahon na para harapin mo si Aling Sendra. Si Aling Sendra ay isang matandang babae na nakatira sa gilid ng kagubatan, sa isang bahay na puno ng mga itim na palaspas, sirang rebulto, at lumat kinakalawang na gamit. Isa siyang tagasunod ng Don Ernesto, ang mayamang hasyendero na ngayoy lumalaganap ang impluensya sa buong baryo. Ngunit higit pa sa pagiging tagasunod, siya ay isang matandang mambabarang, isang itim na albularyong may kakayahang mangalap ng espiritu ng dilim at ipinasok ito sa mga nilalang. Kaya't isang gabi, nagtungo sina Tikboy at Mang Elias sa bahay ni Aling Sendra. Tanging buwan lamang ang kanilang ilaw, at ang dilim ay tila may sariling buhay na sumusunod sa bawat hakbang nila. Paglapit nila sa harap ng bahay, biglang sumalubong ang isang napakalaking aso. Itim, may pulang mata, at may usok sa bibig. Tumahol ito ng malalim na tila may kasamang tinig ng tao. Hindi kayo tinatanggap dito, sambit ng hayop. Ngunit si Tikboy, hindi na umatras. Kumuha siya ng tuyong tangkay ng sampalok, binalot ito ng sinulid at itinuro sa hayop. Sa ngalan ng liwanag at gubat, lumisan ka, hindi ka sa mundong ito nabibilang. Nagsisigaw ang hayop, tumilapon sa hangin at naglaho sa isang alingasngas ng abo. Bumukas ang pinto ng bahay. Lumantad si Aling Sendra, butot balat, may nakasukbit na tuyong ahas sa leeg. At sa kanyang likod ay may gumagapang na anino. Tikboy, aniya, anak ng tikbalang at paboritong alaga ni Elias, hindi ka para sa akin. Hindi ako narito para makipag-usap, Aling Sendra. Narito ako upang putulin ang sumpa mong nagpapahirap sa baryo. Patawarin mo, batang kabayo, ani Aling Sendra, at bigla siyang nagbago ng anyo. Ang kanyang balat ay naging abo, ang kanyang matay namula, at sa paligid niya ay sumulpot ang tatlong nilalang. Mga anino ng lalaking walang ulo, batang umiiyak na may ngipin sa mata, at isang matandang lalaking tila binuhol ng ahas. Handa ka na bang mamatay sa sarili mong pangarap na kabutihan? Bulong ni Sendra. Ngunit si Tikboy ay hindi natinag. Kinuha niya ang bato. Itinusok ito sa kanyang palad at nagsimulang umusal. Sa ngalan ng matuwid na gubat, sa ngalan ng liwanag ng buhay, lilinisin ko ang baryo sa kadilimang kinakanlong mo, Sendra. Biglang lumiwanag ang paligid. Ang bato ay sumabog sa liwanag. Ang mga anino ay nagsisigaw sa hapdi at si Aling Sendra ay napaatras. Hindi ka pa handa, bata. Darating ang tunay kong lakas. Hindi ako ang huling lalaban sa inyo. Sigaw ng matanda bago tuluyang naglaho sa isang ulap ng itim na alikabok. Habang humihinga ng malalim si Tikboy, nilapitan siya ni Mang Elias. Hindi mo siya tuluyang napuksa, pero nasaktan mo siya. Ibig sabihin, malakas na ang kapangyarihan mo. Tumango si Tikboy. Ngunit sa puso niya, alam niyang may mas malaking panganib pa sa unahan. At ang Don Ernesto ay higit pa sa isang hasyendero. Isa siyang ugat ng kadiliman at kailangan putulin. Matapos ang engkwentro kay Aling Sendra, muling nagbalik sina Mang Elias at Tikboy sa kanilang kubo. Subalit ang katahimikan ng gabi ay tila may dalang panibagong babala. Ang mga kuliglig ay biglang nanahimik at ang hangin ay tila may bulong ng mga nawawalang kaluluwa. Tikboy, wika ni Elias habang nagpapahid ng langis sa kanyang balikat na natamaan ng alikabok ni Sendra
ang lakas mong taglay ay hindi na pangkaraniwan. Ngunit ang pinagmumulan ng lahat ng kasamaan sa baryong ito ay hindi si Sandra, kundi si Don Ernesto mismo. Tumango si Tikboy. Hawak-hawak ang kanyang bato ng liwanag. Nararamdaman ko, ang paligid ng hasyenda nila ay parang sinasakal ng anino. Wala ni isang ibon o insekto roon. Doon nagsimulang magkwento si Elias ng isang lihim na matagal niyang itinago. Noong kabataan ko, bago ako naging albularyo, ako'y isang trabahador sa hasyenda ng mga De Vera, ang angkan ni Don Ernesto. Napakabait ng kanyang ama, si Don Agustin, isang lalaking mapagpakumbaba at mapagbigay. Ngunit isang araw, namatay si Don Agustin sa hindi maipaliwanag na dahilan at si Ernesto, na noon ay isang binatilyo pa lamang, ay nagbago. Ano ang nangyari sa kanya? Tanong ni Tikboy. May isang banyagang mangkukulam na bumisita noon sa kanilang hasyenda. Isang lalaking puti ang buhok at may mata ng ahas. Nagkulong sila sa silid ng 6 na araw. At nang lumabas si Ernesto, tila may nilalang na ibang sumanib sa kanyang katawan. Lumamig ang paligid habang nagsasalita si Elias. Simula noon, isa-isa nang nagkakasakit at namamatay ang mga matatandang manggagawa. Ang mga batang lalaki ay kinukuha at hindi na muling nakikita. May ilan akong kasamang naglakas loob na sumilip sa loob ng silong ng lumang bahay. At doon namin nakita ang altar na may dugo, mga bangkay ng hayop at isang batong hugis puso na nanginginig, tila buhay. Napasinghap si Tikboy. Iyon ang ugat ng kapangyarihan niya. Oo, sagot ni Elias. At habang patuloy siyang sumasamba sa dilim, lalo siyang lumalakas. Si Sandra ay isa lamang sa kanyang mga tagasunod. Pero ang totoo, hindi siya tao. Hindi na siya Don Ernesto. Isa na siyang pinuno ng mga nilalang sa anino. Tumayo si Tikboy. Panahon na para pumasok tayo sa hasyenda. Hindi pa ngayon, pigil ni Elias. Kailangan muna nating hanapin ang punong walang anino. Doon mo lamang mahahanap ang mutyang ugat, ang tanging bagay na kayang wasakin ang pusong bato ni Don Ernesto. Nasaan ang punong iyon? Tumingala si Elias. Nasa gitna ng gubat ng limot, sa ilalim ng 3 buwan. Ngunit mag-ingat ka. Hindi lahat ng lumalakad doon ay nakakabalik. Nagpasiya si Tikboy na kinabukasan ay sisimulan na nila ang paghahanap. Ngunit bago sila makatulog, isang matandang lalaki ang kumatok sa kanilang pintuan. May dala itong supot na puno ng tinapay. Elias, bulong nito. Nandoon na sa baryo ang mga tao ni Ernesto. Hinahanap ka na nila at ang batang kasama mo, may patong na ang ulo. Nagkatinginan sina Elias at Tikboy. Hindi na tayo ligtas dito, wika ni Elias. Magsimula na tayo bukas ng madaling araw. Sa gubat ng limot natin malalaman kung paano tuluyang maipagtatanggol ang baryo. Ang hangin ay malamig. Ang mga ulap ay tila nagkukubli sa liwanag ng buwan. At ang gubat ng limot ay dumaan na sa silong ng madilim na gabi. Ang mga puno ay nagsisilbing mga matataas na bantay na nagmamasid sa bawat hakbang ni Tikboy at Mang Elias habang binabaybay nila ang makipot na daan patungo sa pusod ng kagubatan. Huwag mong gawing magaan ang bawat hakbang mo, babala ni Elias. Ang gubat ng limot ay may mga mata at hindi lahat ng mga mata ay makakakita ng liwanag. Mabilis na gumalaw ang mga anino sa paligid nila. Sa bawat hakbang ng magkaibigan, may mga munting nilalang na sumisilip sa dilim, mga gabunan, aswang, at iba't ibang mala-espiritong nilalang. Ngunit hindi nila tinatablan ng takot. Ang malamig na simoy ng hangin ay nagdala ng mas matinding lakas kay Tikboy, na ngayon ay mas matibay at handang harapin ng mga ito. Nandyan na tayo, bulong ni Elias nang tumigil sila sa harap ng isang matandang puno ng balete na halos hindi makita sa dilim kundi sa mga kakaibang ningning na tumatanglaw mula sa mga ugat nito. Ang punong walang anino ay ito, wika ni Elias. Huwag mong pabayaan ang mga kamay mo na madikit dito
o mapapalitan ang iyong landas. Tanging ang puso ng isang malinis na nilalang ang makakakita sa tunay nitong anyo. Hinawakan ni Tikboy ang bato ng liwanag na matagal niyang bitbit at mula dito ay nagsimulang magningning ang kalikasan. Sa isang iglap, ang matandang puno ng balete ay nagbukas at isang liwanag na puno ng sinaunang enerhiya ang sumalubong sa kanila. Sa loob nito, isang bato ng ugat na kasing laki ng isang malaki at matigas na paboritong bato ng mga mandirigma ang kumikislap. Yan ang mutyang ugat, sabi ni Elias. Itong bato na ito ang magbibigay sa iyo ng lakas upang sugpuin ang dilim na pinagmumulan ng lakas ni Don Ernesto. Ngunit bago pa nila makuha ang mutya, isang matinding sigaw ang narinig nila mula sa madilim na dulo ng kagubatan. Isang malakas na tunog na sumabog mula sa ilalim ng lupa na nagpagulo sa kalikasan at nagpasabog sa hangin. Tila ang gubat ng limot mismo ay sumasalungat sa kanilang misyon. Nang lumingon sila, nakita nila si Don Ernesto. Hindi na isang tao kundi isang nilalang na halos walang anyo. Tanging ang mga mata lamang ang kumikislap mula sa ilalim ng isang matinding dilim. Sa likod niya, isang hukbo ng mga anino at nilalang na tila nagtatago sa kaharian ng kadiliman. Hindi na ninyo ako kayang pigilan, sumambit ni Ernesto. Ako na ang hari ng dilim at ang punong walang anino ay aking pinagmulan. Ang lakas niyo'y walang kwenta laban sa akin. Kumunot ang noo ni Tikboy. Tama ka, Don Ernesto, ngunit hindi mo alam. Hindi mo pa nakikita ang tunay na lakas na taglay ko. Nagmumula ang liwanag sa kanyang mga kamay. Ang mutyang ugat ay kumikinang sa kanyang mga palad. Ang lakas ng enerhiya mula sa bato ay nagsimulang lumaganap. At isang shockwave ng liwanag ang sumabog mula sa kanilang paligid. Ang mga nilalang sa likod ni Don Ernesto ay nagsimulang magdilim at maglaho, isa-isa. Si Don Ernesto ay dumaan sa isang transisyon ng anyo. Isang nilalang na halos may katawan ng ahas, ngunit may ulo ng tao at mata ng dilim. Hindi ito tapos, Tikboy, sigaw ni Ernesto. Magkakaroon pa tayo ng huling laban. Ang dilim ko'y magbabalik. Ngunit bago pa magawa ni Don Ernesto ang isang hakbang, isang matinding kidlat ang sumabog mula sa langit. Ang katawan ng mutya ay nagbigay ng isang huling sigaw ng liwanag at tumagos ito sa katawan ni Don Ernesto. Tinutukoy ang pinagmulan ng kanyang lakas, ang itim na puso ng kagubatan at ng mga nilalang sa likod ng mga taon. Sumabog ang buong kagubatan ng liwanag. Ang katawan ni Don Ernesto ay nagkadurog-durog sa ilalim ng matinding enerhiya at ang lahat ng nilalang sa likod niya ay nagsimula ring maglaho, isang alingaw-ngaw na tila nagpapahiwatig ng isang pagtatapos ng isang madilim na panahon. Matapos ang matinding sigalot, nanatiling tahimik ang kagubatan. Ang punong walang anino ay nagsimulang mamutawi ng bagong buhay. Ang mga sanga nito ay muling sumibol ng mga dahon. Ang mga ugat ay nagsimulang magbigay ng bagong buhay sa lupa. Tumigil ang lahat. Ang silahis ng araw ay muling sumikat sa ilalim ng gabi. At sa wakas, ang mga tao ng baryo ay muling makakaalpas sa sumpa ni Don Ernesto. Si Tikboy, na may hawak pa ring bato, ay tumingin kay Elias. Matapos lahat ng ito, natutunan ko ang isang bagay. Ang dilim ay hindi magtatagumpay kapag may puso ng kabutihan. Sumang-ayon si Elias at ngumiti. At ikaw, Tikboy, ay magiging gabay ng mga tao laban sa kadiliman. Hindi na muling-muling maghahasik ng kasamaan. At sa ilalim ng isang bagong araw, natapos ang laban, ngunit ang kwento ng kabutihan at lakas ng isang binatang tikbalang ay magiging alamat ng bawat henerasyon. Wakas.